Next question, real talk. Paano ba ang setup nyo ni, shoutout kay Madam Giselle, kapag ikaw ay nasa biyahe? Siyempre, di ba, matagal minsan, she has the kids, ganyan, paano sa bahay and all. So, anong usapan nyo? Paano mo siya na-set yung isip niya na babiyahe muna ako, ikaw muna dito? Hindi ko pa to nare-reveal sa sarili kong channel. Dito ko una sasabihin yan. Nandun ako sa one of my lowest points nung time na yun. Nagmumotor naman siya, pero naisip ko lang, alam mo yun, ito back of your mind lang. Sabi ko, siguro kung buhay pa yun, nagmotor din kami magkasama. Yung ganun lang. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi mga Marites at mga Tolids. Andito tayo ngayon sa pinakabagong episode ng Real Talk with Porsche. At ang ating guest ngayon ay hindi siya mahilig mag-ride kasi 82 provinces lang naman ang nalibot niya sa buong Pilipinas. Tama ba yun? At nagpupunta na rin siya sa iba't ibang parte ng mundo. Nagra-ride, nag-i-event, walang iba, Motor Pilipinas. Hola sa inyong lahat. Maraming salamat, Miss Porsche, for having me here. Matagal ko nang gustong ma-feature dito Yes. Kaya talagang nung nagkaroon ng opportunity, yun, pumunta na tayo. Ginawa na natin. So, thank you again for having me. Yes, and shout out Boss Bri ng Team Sec. Yes. Yan. So, ready ka na ba mag-tour? Hindi ko alam, pero malalaman nyo. Konti na lang, malalaman nyo na kung ready ako sa mga tanong niya. Okay, pwede ba kitang tawagin sa iyong first name? Yeah, so JT nga ako sa vlog, pero you can call me JT or pwedeng Philip din, yung tunay na pangalan ko. Okay, so JT na lang Yes. para mas at home. Yan. So, standard dito, JT, sa Real Talk with Porsche na hindi alam ng ating guest ang question na meron sa kanya. Kaya talagang real talk talaga to. Oo, totoo. Hindi scripted. Oh. Yes. So, first question, real talk. Light muna to. Pahirap. Yun. Aside sa paglibot sa buong Pilipinas at ibang lugar sa mundo, ano pa ba ang ginagawa ni Motor? So, dahil nga tapos na tayo sa Philippines, next ambitious goal natin is yung Asia naman. So, particularly Southeast Asia. I like it. Oo. So, nasa planning stage ako ngayon. Hopefully by 2025 ng mga May or June, masimulan ko na. Nice. Pwede ba kami sumabit dyan? Pwede naman. Side trip. Kayo pa, oo. Pero medyo mahaba-haba. Depende naman, alam mo, for example, sama kayo sa Malaysia or kunwari sa Thailand lang, gano'n. Yes. Kasi ang gagawin ko, pag lapag ko ng Thailand, tabi-tabi nila, Vietnam, Talagang Laos, ikot Myanmar. Ka. So parang backpacker ka? Yeah, magre-rent ako na lang ako ng motor doon. Doon na. Kasi mas mahirap kapag dadalhin ko yung motor, itatawid ko pa, may mga customs pa. So mas komplikado kapag dadalhin mo yung sarili mong motor. Mas magastos din. So nag-decide ako na magre-rent na lang ako doon. Next question, real talk. Yes. Paano ba nag-start yung idea na lumibot ka ng Pilipinas? So nag-start yan nung time na yun kasi hindi ko pa to nare-reveal sa sarili kong channel. Dito ko una sasabihin yan. Nandun ako sa one of my lowest points nung time na yun. Sabi ko, kailangan ko ng something na activity or na gagawin ko that would somehow lift me up, parang ganon. So nahanap ko yun sa pagmamotor. So nung na-try ko yung pinahiram sa akin ng uncle ko yung NMAX. Sobrang komportable pala niya. Tapos kahit lumayo ako ilang kilometers, hundreds of kilometers, hindi ako masyadong pagod, tsaka hindi masyadong sumakit yung katawan ko. So doon ako nagka-idea na since nag-enjoy ako dito, tapos nakalayo ako, unang-una kong malayo na puntahan yung Bitucang Manok sa Quezon Province. Quezon Province. Yun yung you are unang-una. from Laguna. Yes, so from Los Baños. So malayo-layo na yun sa time na yun. Kasi nga dati, 30 kilometers, 40 kilometers na nakamotor, ang layo Malayo na eh. na, oh. So milestone para sa akin yun. So nagkaroon ako na idea. Actually, merong babaeng vlogger, no? Nagra-write siya, write up. Ano pa yung website pa nun. Doon ko nakita, doon ako nagka-idea na pwede ka palang magmotor ng iba't ibang provinces.
So parang sabi ko, parang gusto kong gawin. Pero hindi siya nagmamotor noon, na mostly mga nagsasasakyan siya or nagbabike or nagbavan. So ako sabi ko, pwede ko itong gawin, pero nakamotor ako. Pwede. So doon nag-start yon, sabi ko, bahala na. Hindi ko alam kung paano ko gagawin, pero sabi ko, I want to tour it habang kaya ko pa. Kasi yung mga nakakasama ko sa ride dati, mga senior na. Okay. So sila parang yung mga masakit na yung likod, yung mga gaya-reklamo na, shoutout sa inyo! So salamat, binigyan niyo ako ng inspiration na gawin ko na habang nasa edad ko pa. De, totoo naman yun, na na-inspire talaga nila ako. Sabi ko, habang kayang-kaya ko pa na, alam mo yun, yung may enjoy mo yun, mga tatalon ka, mga canyoneering, tatalon ka sa river. Siyempre kung mga 65 ka na, di ba, magdadalong isip ka na, lalo kung mataas. So sa age ko, sabi ko, kaya ko pa siyang gawin habang nagta-travel. So doon nag-start yon, and then, yun, the rest is history. Nung nag-start yung motor na yung talaga may destination akong pinuntahan is sa Quezon. Kasi nga, yung Bitukang Manok, it's very notorious, maraming nadisgrasya na doon, yung mga ganun-ganun, may mga stories. Para ba siyang Marilaki? Parang di yata ako nakarating pa doon. Yung Marilaki kasi mahabang-mahaba na maraming twisties. Ito naman, mostly mga hairpin twisties. Mga hairpin What do na you mean delikado. when you say hairpin? Hairpin yung kurbada na sobrang biglang liko, sobrang sharp ng curve, tapos paahon pa, or pababa. Parang yung dulo ng hairpin ba yun? Yung parang Yes, ganon. exactly. Oo, Kaya hairpin ang tawag. So, biglang gano'n. Tapos matarik pa. Kasi kung patag lang yun, kaya naman eh. Pero kung paakyat yun, may certain skill or technique para hindi ka madisgrasya. Kasi hindi patag yung lupa eh. So, yun, medyo mahirap siya. Kaya nung nagawa ko siya, sabi ko, okay to. Gusto kong gawin to sa mas marami pang provinces. Ganun yung nangyari. Nice. Yes. Next question, real talk. Did you undergo na rin ba ng mga training para sa pag-upskill mo sa pagmumotor, gano'n? Usually, wala, natuto lang talaga ako sa kalsada. Nung time na yun kasi hindi pa naman uso yung mga training, di ba? Anong year to, Sir JT? Nag-start ako 2017 ng October. 17. Yes. Pero nagmumotor na ako ng mga ano pa lang, mid-year pa lang doon ako nag-start. Tapos nanganak yung, actually hindi ko pinilanong mag-motovlog. Ang plano ko lang is gawin yung 82 provinces na nado-document ko. Totoo. For my eyes lang sana or my family. Kasi that time, 2017, hindi pa uso yung term na vlog. Yes. Diba? Bihira pa lang kami noon, iilan pa lang. Actually, meron na mga konting Pinoy, pero hindi pa siya, alam mo yun, parang mainstream na ang dami. Parang bilang na bilang. Wala pang 5 yung prominent na mga motovloggers noon. Iilan pa lang. So ako, parang gusto ko lang na, alam mo yun, pag matanda ka na, gusto mo panoorin, ay, napuntahan kita, ganun lang. For documentation purposes lang talaga. Kasi parang legacy mo siya eh. So, yun, doon nag-start yun. And then, yung regarding sa training, ang na-attendan ko lang, of course, is yung sa BMW riders training. Pero hindi pa yun off-road. Parang sa racetrack siya, pero may mga different skills kang aralin. Pero that was, 2021, yung medyo pandemic time pa yun. Pero yun lang yung mga trainings ko. Mostly saddle time talaga, yung bumuhay sa akin. Pero ako, syempre naniniwala ako na lagi ka pa rin naman may matututunan eh. Dapat tuloy-tuloy yung learning process. Through experience. Yes. Tsaka kahit mga trainings, I'm looking forward to attending more trainings. Kaya lang, nakakataon lang na hindi ma-fit sa schedule. Totoo. Pero kung ako tatanungin, mas maganda if you undergo proper training then. Next question, real talk. Alin ba sa mga napuntahan mong lugar ang masasabi mong babalik-balikan mo? Alright, so ayan, wala siyang, alam mo yun, isang single province na parang, or single location na parang siya yung na nasa kanya lahat. Walang ganun eh. So for example, northern parts sa Cordillera region, nandito yung one of the best, if not the best, mountain sceneries. Binabalik-balikan ko yung Sagada, of course, yung Banawe, mga ganyan. Pero kapag naman, for example, let's say, mga beaches naman, nagulat ako dun gusto kong balikan yung sa Sulu, sa Mindanao. Kasi it's really parang virgin pa yung beach noon, wala pang masyadong tao, tapos Malaburakay din siya eh. Super fine sand, tapos super clear yung water, tapos turquoise din no, pag medyo malayo-layo. Tapos yung background mo, mga mountainous areas. Wow. Tapos sobrang clear. Ang nakakatuwa doon, medyo mababaw pa siya. Matagal siyang lumalim. So mas malaking area na pwede mong pagliguan. Tapos 10 pesos lang yung entrance. Di ba? Sarap naman nun. Yun. Tapos, and at the same time, may mga, for example, sa Cebu,
Ang masasabi ko siguro, if you're going to ride somewhere na marami ka na magagawa sa Cebu. Kasi yung loop na yon, nandiyan na yung whale shark. Nandiyan yung Kawasan Falls, yung canyoneering, which I also recommend. Kahit mabababaw lang yung talunin mo, enjoy talaga siya. Nandun din yung sardine run, yung sobrang daming mga sardines sa sobrang Parang hindi ko ba narinig yan? Yes. So, nandun din yun sa, rin yan, sa Talaga? Cebu din yun. And then, nandun din yung TCH nila, yung parang Marilaki nila. So, mataas din siyang area, malamig, maraming twisties, magandang sceneries. So, malaking, kumbaga all-in-one package na rin So, siya. pag nasa Cebu ang rider, parang package deal na yun. Marami ka lahat nang may magagawa experience doon. yan Yes. na. If you want na yung isang destination or isang island, province, tapos marami ka nang magagawa, Cebu. Next question, real talk. Alin naman ang experience mo na hindi masyadong maganda? Hindi masyadong maganda. Siguro because of number one, of course, kunwari weather. Weather. Kasama naman kasi talaga yan, di ba, sa pagbabiyahe. So, ang medyo tricky yung weather, based on my experience, syempre, sa mga bandang bundok. Yung mga, may rainforest, ganun. So, Cordillera, yun, mga landslides. Yan, yun yung mga... Because of the challenges. Yes, ng road conditions. Tapos, medyo iba din yung culture nila doon. Nung una na misinterpret ko yun sa totoo lang. Sabi ko Ano parang ibig hindi ganoon ka-warm. Yun yung una kong tingin. So akala ko lang yon na hindi sila warm, parang hindi ganoon hindi naman aloof. Parang hindi masyadong kinakausap, ganun. Pero it's actually their culture lang. Ganun lang talaga ganun lang talaga sila. Hindi sila basta-basta nag-approach. Oo, hindi sila yung parang, ay, kumusta? Ganun. Parang sila, okay, ang kailangan mo. Pero at hindi least ibig sabihin nagtanong nun, suplado sila. Parang ganun lang yung culture nila. Pero kahit saan ka naman pumunta, basta Pinoy, very hospitable eh. So, yun lang yung mga challenges syempre pag iba ng kultura na, pag iba hindi na yung nakasanayan mo, merong adjustment. Oo. Pero not necessarily na sobrang nahihirapan ka or what. Next question, real talk. Paano ba ang setup nyo shoutout kay Madam Giselle, kapag ikaw ay nasa biyahe? Siyempre, di ba, matagal minsan, she has the kids, ganyan, paano sa bahay and all. So, anong usapan nyo? Paano mo siya na-set yung isip niya na babiyahe muna ako, ikaw muna dito? Ganda ng tanong mo. Kasi marami ring niyan, parang paano ka napapayagan ng ganong katagal? Sa, FYI lang, yung pinakamatagal kong nawala na dahil sa ride is 45 days. 45 days, inubos ko yung lahat ng provinces ng Mindanao noon. Supposedly 20 days lang yun. Kaso nung nandun na ako, sabi ko, nandito na ako, sayang, ayoko na umuwi, diretso na ako. Mo na kaysa babalik ka pa. Oo, so ang setup namin basically, ang sabi niya lang sa akin is, of course, number one, dapat, before pala nun, dapat meron kaming, lalabas kami ng family. Kumbaga parang, mag-deposit ka sa Love Bank mo bago ka umalis. So, labas kami yan for whatever reason. Mag-out of town lang kami. Para banding lang ng mga bata, tsaka syempre ni wifey. Kumbaga parang hindi naman pampalubag loob, pero banding lang kayo muna. Exactly, babaon before umalis. And then, pag nasa biyahe naman, dapat, once in a while, mag-update ka. Meron kaming app na ginagamit. So, it's Life 360. So, hindi sponsored. Live 360, basta naka-on yung app nyo, running sa background, real time, basta may GPS, makikita niya kung nasan ka. Kahit di ka nag-update. Basta mga Mr. Jan, ha? Bantayin nyo lang yung app nyo. Baka mamaya magkamali kayo. Yun lang. Use it at your own risk. Correct. Ganun siya. So, nakita niya, nasa ganitong province na siya. Tumigil. Nasa gas station, ganyan. So, pag gayon, namomonitor niya ako, pero syempre update ka pa rin na, kakain na ako dito, ganyan. And then every night, guaranteed yon tawag, call talaga. Update, ano nangyari, ganyan. Sa kanya din, sa work or sa bahay, ganyan. Ano nangyari, kamusta yung mga bata. Ang importante kasi dyan is communication talaga. So, wag mo ipaparamdam na yun nga, nawala ka as much as possible. Pero syempre, may moments na challenging yan. Kasi, syempre, miss na miss mo na yung mga bata, di ba? Tapos, minsan, umabot sa point na gusto ko, twice a week ko lang kami mag-video call. Kasi pag nakikita ko yung mga bata sa video call, gusto ko nang umuwi. Mas mahirap. So sabi ko, twice a week lang tayo. Kasi pag nakita ko yan, baka umuwi na ako. Hindi mo matapos yung goal. So sabi ko, focus lang ako dito sa call ko. Kasi 30 days, 1 month mo di nakita yung mga bata, di ba? So yun, ganun yung usapan namin. Tapos, syempre may makakapalit yan. Bukod sa pasalubong,
Depende kung ano ba, bag ba yan? O ganun lang sa usapan naman yun di ba? Ganun pala yung deal mo dati. Alam ko na ngayon. Pag may nakita yun, parang maganda yung ganito, nakasil yata. Oh, ganun ba? parang, Wag parang mo na maganda. sabihin, hindi, mahal. Wag Wag mo ka na sasabihin niya, kumontra. wag. Gulo yun, gulo. Sasabihin mo lang, oo nga, mukhang maganda nga, bagay nga Pag sa'yo. nasa biyahe ka pala, nagche-check na pala siya. Ito. Pagbalik Bagay ni kaya JD, tang pansingil to. papakita ko to. Parang maganda to Di ba bagay ba sa akin? Huwag kang kukontra. Siyempre, sabihin mo, Kasi bagay. Pag kumontra ka, hindi ka na makakapag-ride. Hindi Hindi ka na na mauulit. makaulit. Ganun lang. Parang tingin-tingin na din ako ng bag. May ride ka ba ulit na? Shoutout kay Motor Naman dyan. May ride ka ba ulit na? Next question, real talk. Ano ang mga top preparations mo kapag umiikot ka ng Pilipinas? So, syempre, nandyan yung tools. Mga repair tools, of course. Lalo-lalo na yung gulong kasi very prone yan sa punctures, ganon. Tapos yung mga typical na first aid kit, meron din ako. Tapos yung mga tools na sinala, mga wrenches, mga ganon. Just in case lang na kailanganin mong mag-repair or what. Tapos, damit, syempre. Ang mga damit na dala Ilang natin. pair ng damit? Ang ginawa ko noon, 1 week. Puro yun. Majority is dry fit, syempre. Kasi, mag-aalaba ka talaga. Para tuyo agad. Oo, tuyo agad. So, alam mo, laba ka ng gabi pagdating mo, tapat mo lang sa electric fan or kung may aircon doon, tuyo agad kinabukasan. So, ligpit agad. Tapos, syempre, yung mga toiletries, mga ganon. Tapos, gadgets. Gadgets yung pinaka delicate kasi siya. Kasi pag damit, kahit pitpitin mo lang, di ba? Or what? Gadgets, syempre, kailangan nasa case, ganon, mga chargers, ganon. And then, yun, for communication devices. Ano ba, yung mga intercom, di ba? Syempre, pag emergency, tatawagan ka or may kailangan tawagan, ganon. Or gusto mo mag-music pag medyo mahaba na yung biyahe, gusto mo makinig. Or alam mo, meron din pala akong heater. Water heater. Oh, Kasi yung merong- nilulublob sa ating bag, no? Kasi merong mga accommodations, alam mo, sa mga bundok, wala namang mga heater yan, water heater yan. Oh, so ready ka lagi na kapag pag malamig. For example, sa bundok nga, malamig yung tubig doon, di ba? Mahinigas ka doon. So, nagdala pa rin ako ng water heater. Sa vlogging, may laptop ako, pero hindi pang edit, pang transfer lang. So, ang ginawa ko noon, para siguradong may backup ako, 3 backups ko Meron ako sa mga memory cards ko. Ang memory cards ko noon parang 9 or 10. Tapos, palit-palit nga yun, kasi marami rin akong gadgets, di ba? Iba-iba. Tapos, pag may time, lilipat ko sa hard drive ko, dala external hard drive. Tapos, pag may time din at mabilis yung internet, ina-upload ko pa sa cloud. Para 3 yung kopya ko. Para sure. Yes. Kasi mahirap ulitin yun, 45 days, di ba? Hindi mo mauulit yun. True. Ganun lang naman yung preparedness. And most importantly, yung sarili mo. Kailangan prepared ka dun sa gagawin mo. Ano kailangan mo i-prepare sa sarili mo? Unang-una, mas maganda kung fit ka, no? Fit, tapos practice ka rin. Kasi yung iba't iba yung riding conditions For example, iba yung traffic dito, iba din yung takbuhan, for example, sa Mindanao or sa Visayas. Mas maganda kung may experience ka na, may saddle time ka na, para any type of situation, lalo na sa mga biyahe, kaya mong lusutan, or for example, makapag-drive ka safely. Kasi kung halimbawa, mabilis ka pala mataranta, biglang may mag-cut sa'yo, for example, for whatever reason, o panic ka, mas mataas yung chances na magka-problema, madisgrasya ka. Aksidente, So, mas mababa yung chance na madisgrasya ka, mas magiging smooth siyempre yung biyahe. Next question, real talk. Meron pa bang mga hindi na-check sa checklist si Motor? Mga lugar na pupuntahan? Yeah. So, syempre, yung 82 provinces, lahat na ng provinces talaga napuntahan ko na. Pero yung mga destination, sobrang dami pa. Siguro yung mga napuntahan ko lang, siguro 5% lang yun ng tourist destinations. Sa Pilipinas? Yes. Wow. Halimbawa, isang province, mapupuntahan ko lang dyan 3 hanggang 5, for example. Sabihin mong mayroong 20 doon na magandang puntahan. May falls, may ibang mga parks, may peak na maganda yung view, merong, for example, signature na kainan na pwede mong puntahan doon. So, sobrang dami, which is a good thing. Kasi ibig sabihin, marami pa rin tayong pwedeng ma-feature, mapuntahan. And also, good thing yun, kasi ako, ang advocacy ko, kahit saan kang lupalop. Kasi yung iba, for example, nakikita lang nila mga vloggers kadalasan. Dati to puro mga nasa Luzon, for example. Paano, kunwari taga Cotabato ako, South Cotabato, sa Mindanao, parang hindi ako makaka-relate. Hindi ko naman mapupuntahan yan basta-basta, di ba? So, ang naging goal ko is, sa bawat province, meron ako marirecommend na pupuntahan. Marami akong subscribers, hindi nila alam na meron palang ganun sa lugar nila.
Meron mga nagko-comment, uy, 2 kilometers lang yan mula sa bahay ko, hindi ko pa napupuntahan yan, di ba? Yung ganon. So, ang goal ko is maging aware sila, ma-raise yung awareness na marami kang pwedeng puntahan na riding destinations sa bawat provinces. Next question, real talk. Ano ba ang maipapayo mo sa mga riders na gustong sumunod sa yapak mo? Do it na, lagi ko naman sinasabi before, do it talaga if you're really passionate about it, no? Sabi ko nga, if you want to ride or let's say, sabihin na nating vlogging, do it for the right reasons. Kasi yung iba parang nasisilaw lang na, uy, parang malaki kita sa ganyan na, parang ganon. So, sisimulan nila, yun lang yung reason nila. So, ang nangyayari doon, pag may challenges na dumating, dahil half-hearted sila, susuko agad or mas mahirap. Pero if you are passionate about what you're doing, kung gustong-gusto mong ginagawa mo, it means something to you. Yung mga challenges na yung malalampasan mo yan. So, kumbaga, at the same time, sabi ko nga, we only live once, di ba? So, parang make it as meaningful as possible. Parang wag kang magtapon, parang as much as possible kung may magagamit ka na meaningful dun sa time mo na yon, gawin mo. Or gamitin mo siya dun sa, yun nga, in a meaningful way. Tapos, suggestion ko din is, gain experience sa riding. Kung gusto niyo talagang motor din, yung pang-ikot or panglibot niyo ng Pilipinas, saddle time talaga, no? Maganda yung may mga trainings na formal, mga technical, tuturuan kayo niyan. Pero iba yung may kasamang, sabi nga natin, hindi lang puro theoretical, may practical application. So, saddle time talaga. Siyempre, prioritize family. Ganun lagi. Lagi niyong bigyan ng value, of course, huwag niyong kalimutan yung family niyo. Kaya ako, ganun, alaga. Pag inalagaan mo kasi yung family mo, particularly yung wife mo, babalik din sa iyo yun. Next question, real talk. Sir JT, kung ikukumpas ko ang aking kamay at mapupunta ka sa isang lugar, sitwasyon o pangyayari, could be from the past or in the future, ano kaya ito at bakit? Sabi ko na, nakakatakot yung mga talong dito. To be honest though, kung meron man, feeling ko kasi talaga everything happens for a reason. So, sa totoo lang, wala naman. Yung moment, at the present moment. Ako naman, naniniwala ako na nangyari yung mga yon. Kung may mga mistakes kasi in the past, it made who you are right now, di ba? Parang it made who you are today. So kung ano yung mga mistakes na yun, kailangan mo matutunan yun. Otherwise, hindi ka mapupunta kung nasaan ka. Basta ako lagi, learn from everything. Kung ano yung nangyayari sa'yo, maganda man yan, pangit, isipin mo lagi, bakit ba nangyari to? Anong matututunan ko dito, di ba? Tapos, keep moving forward. Siguro kung meron man akong siguro malayo sa pagbumotor. Kasi yung father ko maagang nawala because of cancer. 12 years old pa lang ako noon. So, hindi ko na... Bata pa pa noon. Tsaka bata pa rin siya noon. 42 years old. Nagmumotor naman siya, pero naisip ko lang, alam mo yun, ito back of your mind lang. Sabi ko, siguro kung buhay pa yun, nagmotor din kami magkasama. Yung ganun lang. Meron lang ganun. May mga ganung moments lang. Pero aside from that, yun nga, sabi ko, kung anong nandyan ka ngayon, you're parang where you are because of the decisions that you make, and you will be where you are in the future because of the decisions that you will make in the present. Parang ganun lang naman yung prinsipyo ko sa ganyan. Nice. Grabe, nasa may tissue. Ayun, muntik na ako dun ha. Magaling to. Pero alam mo, yan na nga yung iniisip ko eh. Yun na, that's the last question that I have for you. Wow. So, merong part dito, nakaraos na merong part dito sa Real Talk with Porsche, nahihingan kita ng nomination kung sino ang gusto mong susunod na i-hot seat natin. So, I nominate. Gusto ko i-nominate yung asawa ko. Oo naman. Maraming kwento yun. Oo. Sa side niya. Di ba? Kasi doon yung Her mabe-verify. side of the story. Oo, doon yung mabe-verify kung totoo yung mga pinagsasabi ko kanina. Hindi, biro lang. So, yun. Para sa mga nanonood na asawa naman, paano niya dinidil yung mga ganon. Siyempre, nag-aalala din yung mga yan. Yung mga naiiwan sa bahay. Oo, nag-aalala din yan eh. Paano mo dinidil yung worry na nasang lupalop na yun. Okay, safe pa ba siya? Parang ganon. So, yun yung naisip ko na baka po pwede rin na, sa future. Pili ka na lang kung siya or meron din ako ina-nominate na motovlogger. Si Jao Moto. Jao Moto. I nominate you, bro. Kasi kung ano ng mga motor mo na pinagre-review mo,
baka marami ring makarelate na mga ano sa mga marites sa Jao Moto. Kilala natin yan. Yan, Oo. yan. Sana pa-interview ka naman sa Yes. amin. Oo. Paki-connect din ako sa kanya para may push. Of course. Oo, para pumayag. Oo. Ayun. Yari ka, bro. Magbibigay ako ng mga tanong. Mayroon ako. Yari agad din. And then, meron ka bang mga gustong pasalamatan? Sponsors, family, or friends? Yes. So, unang-una, gusto ko pasalamat siyempre kay Lord for protecting me nung pag-iikot natin or paglilibot natin ng buong Pilipinas sa 82 provinces na yon. Meron mang mga may mga konting tumba-tumba lang, pero walang major na aksidente. So, sobrang thankful ko doon. Secondly, syempre sa family ko, lalong-lalo na sa wife ko for being very understanding, no? Oh, grabe na yung pasensya binigay mo sa akin. And syempre yung the rest of the family, and also my friends, pati yung mga nakakasama pa natin dati sa sa motor ng mga riders. Sobrang salamat sa mga pagsama, pag-alalay din sa akin. And syempre sa mga natin, matagal nang nagsusupport sa atin, Sec Moto Supply, Boss Brian, Boss Stephen, sobrang salamat po sa pag-support sa amin. Sa gulong po natin, sa Michelin, salamat din sa mga support din natin sa mga rides natin minsan. Shoutout kay Yamaha, BMW, and Top Fit Adventure. So mga accessories naman natin. And syempre, kay Porsche. Yan, kay Real Talk with Porsche. Nakakatuwa na nakasama tayo sa mga sa mga guests niya na naisama dito. Kaya honor talaga na ma-invite dito. Kaya thank you Porsche. Talaga ba? It's an honor para sa akin. Salamat. Yan. Ako naman ay gusto kong pasalamatan din syempre si Motor ni Juan. Gusto kong mag-shoutout sa Juan Moto Avenue at sa Juan Moto Box at maraming salamat para clothing. Ayan. So, of course, continue to support Motor Pilipinas sa Facebook, YouTube. May iba pa bang social Yes, media? hindi masyado sa Instagram, pero meron tayong account at saka TikTok. Instagram and TikTok. Yan. Of course, sa akin din, syempre, Real Talk with Porsche, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. So, continue to follow at maraming salamat. Lagi natin tatandaan gumawa ng mabuti. Thank you so much. Salamat. Thank you.